At ayan mga kakripto, mainit na naman po na pinag-uusapan sa buong industriya ng digital assets ang naging pahayag ng CEO ng Coinbase na si Brian Armstrong sa formal na pagtitipon po sa White House. Ayon po sa kanyang direktang mensahe, ang pinakamahalagang susunod na hakbang na dapat abangan ng lahat ay ang nakatakdang Senate vote para sa Clarity Act sa darating na September 15. Yan po siya. Siya po yung kalbo dito. Siya po si CEO ng Coinbase na si Brian Armstrong. Ipinaliwanag po niya na kung maipapasa ang naturang batas, ang lahat ng naging progress ng kasalukuyang administrasyon sa larangan ng kripto ay magiging durable o tatagal sa mga susunod na dekada nang walang pangamba na mapawalang bisa agad. Sa aking opinyon, ang ganitong klasing paninindigan mula sa mga pangunahing leader ng technology ay nagpapakita ng malinaw na layunin na i-stabilize ang buong market. Ayon sa mga analyst, ang pagkakaroon po ng formal na legislative framework ay hindi lamang simpleng patakaran, kundi isang pundasyon upang masigurong ang mga kumpanya ay may legal na gabay sa kanilang mga operasyon sa loob ng bansa nang hindi po nangangamba sa mga biglang pagbabago sa regulasyon. Ngayon ay paano ba hinaharap ang mga hadlang mula sa tradisyonal na bangko? Sa kanyang pagtalakay po sa kaganapan ay tinukoy din ni Armstrong ang presensya ng mga kumakalaban sa panukala. Partikular na po ang ilang malalaking bangko na ayaw sa kompetisyon na dala ng mga kumpanya ng kripto. Subalit, binigyang diin niya na mayroong ding ibang mga bangko sa sektor ang nagpahayag ng kanilang suporta at pag-endorso sa batas na ayon sa kanya ay isang napakalakas na sinyales ng pagkakaisa. Naniniwala po siya na kung magtutulungan ang lahat ng panig, maaabot po nila ang kinakailangang mahigit 60 boto o 60 votes sa darating na September 15 upang tuluyang maihatid ang batas sa pinal na yugto nito. Sinang-ayunan naman ito ng Pangulo habang idinagdag na ang panukala ay may malalim na pundasyon ng bipartisan support para sa parehong partido. Sa aking opinyon, ang banggaan ng interes sa pagitan ng traditional finance at ng makabagong technology ay isang natural na proseso ng pagbabago. Kapag tinignan natin ang mga naunang ulat, ang mga pagtatalo tungkol sa stablecoin yields at ethics provisions ang madalas maging mitsa ng pagkaantala. Kaya naman ang paghahanap ng formula para sa isang tunay na compromise ay napakahalaga upang umusad po ang buong sistema. Ngayon, ano naman ang magiging epekto ng batas na ito sa regulasyon ng mga asset? Ang Clarity Act ay pangunahing naglalayong lutasin ang matagal ng katanungan sa regulasyon ng US crypto kung aling mga digital asset ang saklaw ng SEC o kaya ay mapupunta sa CFTC. Bagamat dumaan ito sa mga pag-antala dahil sa mga hidwaan sa patakaran at mga kinakailangang anti-money laundering requirements, ang procedural vote sa September 15 ay nananatiling sentro ng atensyon ng buong community. Ang pagkakaroon po ng malinaw na batayan ay magbubukas po ng mas malawak na daan para sa institutional adoption nang hindi na kinakailangang dumaan sa mga paulit-ulit na legal na labanan sa korte.
Ipinaliwanag ng mga eksperto sa market na ang ganitong uri ng structure ay magbibigay daan upang masigurong ang mga ordinaryong investors tulad natin ay may sapat na proteksyon laban sa mga posibleng panganib habang pinapanatili po ang bilis ng innovation sa bansa. At ayan sa kabuuan, para sa akin, ang mga hakbang na ito ay patunay lamang na ang market ay patuloy po na nag-a-adjust patungo sa isang mas organisadong sistema. Ang pagtutok po sa mga opisyal na petsa at ang pagsusuri sa bawat detalye ng panukala ay nagbibigay po sa atin ng tamang direksyon kung paano po hinuhubog ng mga regulasyon ang hinaharap ng global economy ngayong taon. Ayan. Basahin po natin dito yung aktual na post mula kay Cryptos Are Us. Ayan, sabi niya dito, Coinbase CEO Brian Armstrong says the September 15 Clarity Act vote is what's most important next for crypto. Ayan, sabi niya, ito raw ang sunod na pinaka-importante na sunod para sa crypto. Passing the bill would make the crypto legislation durable into the future, and it helps survive for decades and decades to come. Yan. Ulitin lamang natin. Ang pagpasa daw ng bill na ito ang siyang magiging susi para magiging napakatibay ang future o hinaharap ng crypto. At mahigit itong makakatulong ng decades in decades. Yan, dekada, maraming dekada na paparating pa. Yan, at magiging matibay po ang crypto kapag napasa ang bill na ito. Ayan, meron po akong nabasa na komento kanina lamang. Ayan. Yung isang komento, sabi dito ay sure na raw na ma-approve ang Clarity Act sa paparating na September 15. Yung isang komento naman ay meron daw siyang nabasa. Yan, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung source ng information na ito, kaya hindi po ako nakakasiguro kung totoo ba or gawa-gawa lamang. Sabi niya ay meron daw nagsabi na hindi daw ma-approve ang Clarity Act sa September 15. At ang magiging dahilan daw kung bakit hindi ma-approve ito ay dahil kay Pangulong Trump. Yan. Marami daw pong linabag itong si Pangulong Trump. Kaya yan daw po ang gagamitin laban sa Clarity Act para hindi daw ito ma-approve. At ayan, tapusin na po natin ang video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, ay maaari na rin po ninyong sunod na panoorin ang recommended na video natin dito.